Tulad ng sinabi natin kanina madaling araw, di ba? No? Yung pagkakilaki, yung paglalabanan ng lahi ng babae at lahi ng aak. Yung lahi ng lalaki. Yung mga kay Jesus na walang Maria, na walang nanay. Pero, may dinudok ko ngayon sa akin. Pag naman hihimay-himay ko pa. Pero minsan yung sabi na namin sa inyo. Halimbawa, Jesus yan. Jesus yung nasa likod nyo. No, di ba? Diyos ba yun? Sa kalalagayan, hindi. Di ba Kristo? Di ba Kristo? Bakit? Hindi ko. O, kaya tama si Magdalena, tama si Marta. Kasi Kristo ang lahat niya. Pero, yun nga, sinasamba na lang ng tao, na lang, mga Pedro. Yang Jesus na yan, ay Diyos. Eh, paano ngayon yung sinabi niya? No, nahina ko na Pedro. Kung ba nakapatong yan, Diyos ba yan? Sabihin na siyempre. E paano yung salita nila? Hindi ko ipinamalas ang kalikasan ng aking nilikhang katawan, kundi ipinakikita ko ang kapangyarihan ng aking natatagong pagka-Diyos. Di ba? Bakit na sinasabihan nyo ay yung Diyos na lalaki? Hindi naman Diyos yung katawan. Mismo si Kristo may sabi. Ngayon, bahala kayo maghanap. Nasa Ebanghelyo yun. Pero nandun yun, nakasulat. Hindi ko ipinakikilala ang kalikasan ng aking nilikhang katawan. Makatwid, katawan niya lalaki, di ba? Kundi pinamamalas ko ang kapangyarihan ng aking natatagong pagka-Diyos. Diba, no? O, ano yung masasabi mo? Pero, alam natin, missionary siya, pero hindi yung kanyang katawan. Hindi yung lalaki. Sino nagbubulas mo kayo? Eh, si Mark na nga lang sabi, alam ko na kung ano man ang hingin mo sa Diyos, ay hindi ipagkakait sa iyo. Yun. Pero kung pupunta tayo doon sa kanyang mga katangian at kinakayuan, siyempre siya. Alam ba niyo? Alam ba niyo kayo? Bakit siya Diyos? Pangalan niya yun. Diba? Hindi niya katawan yun. No? Yes. Pangalan niya yun. Yung Jesus na ang ibig sabihin ng Diyos. Kaya mali kayo. Kasi sinasabi niyo yung lalaki niyo ay Diyos. Siya na nga sabi, hindi ko pinakikilala. Ikaw, Father, ba't ka nakamumudres? Pinakikilala mo ba yung katawan mong lalaki? Ba, hindi, no? Hindi. Eh, wala si Kristo. Yun ang sinasabi mo. Pinamamalas ko ang kapangyarihan na sa akin nakakal niya pa ng Diyos.
Ngayon, yung pangalan nila. Kaya naalala ko nga si Carmelo. Lahat ng pangalan ng mga Diyos na nilikha ng mga tao, ano sa kanya. Pero wala yung pangalan ng Jesus. Sabihin mo, Brother Francis, ha? Sabihin mo yung kay Carmelo. Sinasabi ka mo nila, Brother Carmelo. Ang daming pangalan ng Diyos mo, pero yung tunay na pangalan, wala doon sa listahan mo. Sabihin mo yun, ha? Diba? Diba, isang katotohanan naman yan, nakakayag sa akin. Yung kaluluwa niya kasi ang Diyos. Dahil kung hindi Diyos yung katawan, yung kaluluwa niya, yung luray-luray na katawang hirubog, yung hindi na makilala, durog-durog na yun. Ay hindi Diyos yung katawan niya, diba? Yung pagiging lalaki, diba? Hindi Diyos, no? Ando na kaluluwa. Yun. At yung Espiritu, yun. Katawan, Kristo, Espiritu, Kristo, ano? Tulad na sabi namin sa inyo, kanina madaling araw. Yung lang dyan, mga nagsasalitang narilo yan. Nakikita niyo yung mga pangalan nyo, doon. Hindi ko nga nabuo yun. Hindi kalawang ba, di ba? Sayang. Salamat na lang, kaya gusto yung tata ngayong araw na to. Huwag natin tapusin tong araw na ito, kaya masusuwerte kayong nakarating ngayon. Kasi ang sinabi sa amin ni tatang kanina, gusto ko lahat ng pinaralan ko, makita ko sa araw. Sabi, anyayahan mo lahat. Pero titingnan natin kung sino ang aakiti ng Espiritu. Dahil ito ang sandali at panahon. Sabi mo, huwag niyong tapusin ang araw na to na hindi ko maipakilala sa apat ng mundo ang aking mga anak na nananatili, na nakikisa at nagpapakatotoo sa pakikisa. Kaya kung kayo nagsidating dyan, duruin ninyo. Ito na ang bottom line, mga kapatid, na sinasabi, itataas ang anak ng tao. Kaya nararamdaman namin yung mensahe yan, buwan pa mga 7 ng gabi. Hanggang kagabi maghapong 28. At hanggang kayo na 29. Kaya nga, sikapin ninyo na kung kayo man ng mga nakaraang oras at panahon, naiisip ninyo ang kaluluwa nyo pala ay naghihinalo. Binubuhay kayo. Di ba matuto pa din ang kasulat? Itataas ang anak ng tao. Sino naman yung tao ngayon? Ay, hindi yung Diyos. Hindi yung tao, diba? O, sabi, gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos sa daigdig at ibinigay ang kanyang tugtog. 5.